Jean. Randy, hello. Hello din sa iyo, Randy. Salamat sa pag-drop by. At kay Lorna Rafael, number one na nag-like, no? Salamat po sa panunood. Okay po ba ang ating sounds? Yan. So yun nga po, no? Ang mga topic po natin ay ito nga po, mayroong nahuli na nagchuchongki sa Senado at saka Cheese Escudero, takot sa open bycam. Yan. At saka pag-usapan din natin yung tungkol sa nangyari, no? Yung kahapon sa House of the Representative. At saka yung iba pa nating mga topic. Yan. Okay. 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 Yan. Yan. So, unang-una po sa lahat, mga kaibigan, no? Tayo muna ay yung ating usual na ginagawa bago po tayo mag-start sa ating topic. Atin mo lang share yung ating live, no, sa ating newsfeed para may makapanood din na iba. Yan. Share lang natin. At kayo din po, baka gusto nyo i-share yung ating live, no, sa inyong newsfeed. Yan. At saka sa inyong GC, kung may GC kayo, no? So, saglit po, share lang natin. Para makapag-start na tayo. Yan. Okay, sa group, mga 5 group. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, 5. No? 5 groups. Tapos share natin sa ating newsfeed. Yan. Okay. Tapos, i-share naman natin sa ating, saan? Sa ating friend, no? Sa ating masugid na tagapanood. Okay. Yan. Okay. Kayo din po, kung gusto nyo i-share, pwede rin po, no? Yan, so tapos na. Tapos na po, okay na. So start na po tayo. Yan. Hindi po ba maingay yung aking electric fan? Ilayo ko lang ng konti Nilayo ko lang ng konti ang aking electric fan, no? Ang sabi naman ni, oy, may basher ka agad po ni Jer. Ano mo, mukha ni Matsu, no? Ayoko po. Ayokong Sandali guys nag-overheat daw yung aking cellphone, nag-overheat kaya nawala. I-ano ko lang lagyan ko lang ng fan. Nag-overheat siya.
lang ng fan saglit ha. Overheat daw. Ngayon ko pa nga lang ginagamit pag overheat na. Siguro, hindi ko siguro napansin. Baka magdamag siguro siyang nakabukas, no? Yung ating cellphone. Nakatay. Good morning, Ma'am Adele Beach. We're watching from Silang. Maraming pong salamat sa panonood. Yan. Ano, ang init na, guys. Oh, ang init na talaga. Mainit siya, no? Tanggalin ko lang saglit yung pagiging mainit. Kasi namatay siya kanina kasi ano daw, masyado na daw mainit, no? So, ibalik ko lang yung aking wait guys ha. Wait lang po. Napailag lang po muna sa gilata kasi nag-overheat po siya. Overheat. And then siya. Napailag ko lang sandali. Nag-overheat kasi. Biglang namatay ang aking cellphone. Kasi mainit na. Yan. Siguro hindi na ito mainit. Okay na siguro ito. Good morning po, Ramona dito. Saka kay Mary School. Good morning mga watching lang sila. Marami pong salamat sa panonood sila. Siguro hindi na mainit. Saglit ha. Ilang ko lang kakapain ko. Yan, hindi na masyado, no? Yan. Salamat na vlog. Hi. Hi po sa inyo. Yan. Okay. Okay, wala na. Kanina po kasi no, nagla-live ako biglang namatay, nakalagay, nag-overheat daw. Hindi ko daw muna magagamit yung cellphone ko hanggat hindi siya nawawala yung init, no? Kaya inano ko na muna nito. Pinainitan ko. Yan. Okay. Asyong Salonga, may pangalan na yung staff. NM ang initial. Yan. And Ramona Ingito, maingay, hindi maganda ang signal. Ayun po, maingay pa rin po ba? Maingay pa rin po ba ngayon? Pabida, big no, grabe mga nangyayari ngayon. Yan. Sabi naman ni Jules, ang fresh mo ngayon, ma'am. Fresh from the bed. Kasi po, gabi na ako nakarating, no? Kagabi, galing po ako ng class. So, kakagising ko lang po, no? Kagising ko lang, so kailangan ko mag-content kasi aalis na naman po ako. So, kapag hindi pa ako nag-content, wala na akong content talaga dahil aalis na naman po ako maya-maya, no? Sino pa? Ramona Ingito. Okay. So, okay na po. Wala nang ano. Check natin na kung maingay pa ba. Tingnan natin kung maingay pa ba. Wala. Tingnan natin kung maingay pa ba.
Wala Wala. na, oo, wala na. Sabi naman ni Avelino, talagang binalandra mo na ang amo mo. 'Yan. Ang sabi ko nga po 'no, 2 days na, 2 days. 2 araw na po na 'pag ako'y nagko-content nilalagay ko 'yan 'no. Sabi ko nga, although walang intent 'no si Speaker Martin na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 ay isa po ako sa nagsusulong na gusto kong tumakbo siya. At ngayon pa lang akin na siyang kinakampanya, 'yan mga kaibigan 'no. So, the reason kung bakit si Speaker Martin ay palaging behind sa mga survey kasi wala naman po siyang intensyon, eh. Never po siyang nagsabi na siya ay tatakbo. Wala sa hinagap 'no. Wala po siyang intensyon na siya ay tumakbo sa pagkapangulo kaya siya po ay behind, siya po ay kulelat 'no, sa survey dahil alam naman po ng mga kababayan natin na hindi naman talaga siya tatakbo, bakit siya iboboto. Pero etong sasabihin ko sa inyo, kaya nga ngayon pa lang, eh, gusto kong magdeklara na siya na gusto niyang tumakbo. Bakit 'no? At isa ako sa nagsusulong niyan. Kasi mga kaibigan, once 'no, ito, tandaan niyo, once na si Speaker Martin ay magkaroon ng intensyon na tumakbo as President of the Philippines sa 2028 at once na siya ay magdeklara, natitiyak ko sa inyo, tatalunin na niyan sa survey si Sara. Bakit? Oh my God, ang dami-daming mga supporters si Speaker Martin. Sa House of the Representative pa nga lang, 'di ba? Majority, kuha niya. Tapos kuha pa ni Speaker Martin. Alam niyo ba mga kaibigan, ang ang partido ni Speaker Martin ang may pinakamalaking partido sa buong Pilipinas. Mas malaki pa ang partido ni Speaker Martin kaysa partido ni PBBM. Yun po, mga kaibigan. At 'di ba, alam niyo naman yata na nung 2022, nung kinampanya niya si Vice President Sara Duterte, eto ay nanalo sa pagka-bise. Kasi si Speaker Martin, meron po siyang leadership na tinatawag. Leadership at kaya po niya mangumbinsi ng mga kanyang mga constituent at kaya po niya mangumbinsi ng mga government officials. Iba po ang leadership ni Speaker Martin Romualdez, matatag, subok na matibay, at subok na merong dinideliver, may naggagawa. Hindi katulad nung isa na DepEd nga lang ang kanyang dapat asikasuhin ay failure pa. DepEd lang, hindi pa niya nagawa, failure. At siya ay talaga namang isang napakalaking bigo. Dahil sa kanyang kabiguan na mag-deliver sa DepEd, ang ginawa na lang niya, tinakasan. Tinakasan niya ang kanyang responsibility bilang DepEd Secretary sa pamagitan ng pagre-resign. Remember mga kaibigan, si PBBM pinapa-resign nila palagi. Ano ang sinasabi ni PBBM? Bakit ako magre-resign? Hindi ko ugali na takasan ang aking responsibilidad at hindi ko ugali na takasan ang mga problema. Sapul si Pusit. Sapul na sapul. Exactly ang ginawa ni Pusit. Tinakasan niya ang kanyang mga responsibilidad. Tinakasan niya. Yan si Pusit. Diba? So, pagdating po kay Speaker Martin Romualdez, kita niyo naman nagde-deliver. Nakita niyo naman ang trabaho niya sa Kongreso. Ang ating mga kongresista, first time in the history of the Philippine politics. Mismo ang nagsabi nito ay ang veteran Senator Tito Soto na
First time lang daw ito nangyari. Sa tagal na niya na naging senador ng Pilipinas, unang beses lang ito nangyari na ang House of the Representative ay mas mataas ang trust and performance ratings. Ngayon lang sa panahon ni Speaker Martin Romualdez. Ganyan kagaling ang liderato ng Kongreso ngayon sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Ano kayo ngayon? Wala kayong binatat. Ang Vice President nyo, nangangarap pa na maging Pangulo ng Pilipinas. DepEd nga lang. Siya isang malaking bigo. Bigo. DepEd lang yan ha. DepEd lang yan ha. Bigo pa. My God. If you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. Anong nangyari? Kabila na failure, DepEd lang, hindi pa niya nagawa. Failure. Pahiya kayo ngayon. Pahiya kayo. Dali tignan natin yung ibang mga failure nitong si Pusit. Na yung mga failure ni Pusit. Ito, iilan lang to sa kanyang failure Ang sabi niya, if you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. Ano nangyari? 100 billion lang ang hinihingi niya. Take note, ang hinihingi niya, 100 billion only. Isosolve daw niya lahat ng problema sa DepEd. Ano nangyari? Binigyan siya ng 676.1 billion. Konti na lang para maging 1 trilyon ang budget, no? Anong nangyari? Ganito ang nangyari. 12.297 billion in suspension. Disallowance and charges which remain unsettled. Ano pa? 6.959 billion unliquidated cash advances. 15.486 billion delayed partial non-implementation of various programs, activities, and projects and unfilled plantilla positions. Ano pa? 3.01% only ang kanyang na-construct na classroom. Biruin mo ang kanyang target, 6,379 classrooms, 192 only ang kanyang natapos. Very incompetent. Ano pa? Ang target niya ay i-repair ang 7,550 classrooms. Ang na-repair niya ay 208 only. Grabe, di ba? Grabe. Ito pa, last mile schools. Pinapakumpleto siya, no? Target 88 last mile schools. Anong ibig sabihin ng last mile schools, mga kaibigan? Sa mga hindi nakakaalam, ito po yung mga eskwelahan, no? Na itinatayo sa mga liblib na lugar, last mile schools. 88 ang target, 3 lang ang kanyang nakumpleto. Incompetent. May balak pa maging Pangulo ng Pilipinas. Ang failure, ang bigo sa kanyang tungkulin bilang DepEd Secretary. Mahiya ka naman sa balat mo. Ang kapal ng mukha mo. DepEd nga lang, hindi mo nga kinaya. Gusto mo pang pamunuan ang buong bansa, ang buong Pilipinas. Mahiya ka sa balat mo. Nakakahiya ka. Mahiya ka sa balat mo. Sobrang kapal naman ang iyong pagmumukha. Saglit lang, Kapal ng pagmumukha, di ba? Grabe, kapal mooks. Kapal ng pagmumukha. Ito pa. The Commission on Audit issued a notice of disallowance for 73.287 million of the 125 million in confidential funds released to the OBP in 2022. OBP naman to.
10 million reward payment was disallowed due to non-submission of documentary evidence. Ano pa? 34.857 million payment of reward various goods was disallowed due to non-submission of documentary evidence. Ano pa? Na-plug ng COA to ha? 24.93 million payment of reward medicines was disallowed due to non-submission of documentary evidence. Ano pa? 3.5 million payment for tables, chairs, desktop, computers, and printers was disallowed due to non-compliance with Joint Circular Number 2015-01. DepEd lang. DepEd lang. Hindi pa niya nagawa. Hindi pa niya naayos. DepEd lang. Kaya ang ginawa niya nung sobrang sakit na ang ulo niya, hindi niya talaga magawang ayusin ang DepEd. Tinakasan, tinakbuhan ang problema sa pamagitan ng pagre-resign. Yan ang sinasabi ng Pangulo natin. Diba? Pinagre-resign siya. Yung Pangulo natin, pinagre-resign siya ng mga company na Green Crocodile. Anong sabi ngayon ni PBBM? Bakit ako magre-resign? Hindi ko ugali na takbuhan ang problema. Diba? Pahiya. Ganyan-ganyan ang ginawa ni VP Sara Duterte. Tinakbuhan niya ang kanyang responsibilidad dahil hindi na niya kaya ang DepEd. Hindi na niya kayang ayusin ang mga problema na siya daw isa sa nag-contribute ng problema. Sinabi niya, di ba, sa isang speech na isa ako sa naging problema sa DepEd kasi hindi ko na-review ang matatag curriculum dahil wala akong background sa DepEd. My God! You need, hindi mo na kailangan na maging teacher, magkaroon ng background sa pagtuturo para ma-review mo ang curriculum ng DepEd. Ang kailangan mo lang, kaunting talino. Kaunting talino. Basa-basa ng konti. Pag mayroon kang hindi naintindihan ng mga terminologies, tanungin mo yung mga USEC mo, yung mga master teachers mo. Ano bang ibig sabihin ito? Paki-explain nyo sa akin. Katulad ng ginagawa ng ating Pangulong BBM. Anong sabi ni Ramon Ang? Nung nanalo daw siya sa NAIA, pinatawag siya ng Pangulo. At ang sabi ng Pangulo, paki-explain mo nga sa akin ito, paano mo to gagawin ito? Ano bang nangyari dito? Ito, paano mo to i-implement? Yan ang matalino. Yan ang may utak. Yan ang may tunay na concern sa bayan. Yan ang genius. Diba? Hindi katulad nitong isa na hindi daw niya na-review ang matatag curriculum dahil wala daw siyang background sa education. Ay, bugok! Bugok mo naman! Nung tinanggap mo ang pagiging DepEd Secretary, dapat naisip mo na yan na meron kang responsibility para pag-aralan yung matatag curriculum na ikaw ang nag-propose na i-implement. Di ba meron tayong K-12? K-12 curriculum. Pero anong ginawa mo? Ay, baguhin natin ito K-12, matatag curriculum kasi maganda ito, ganyan-ganyan. Pagkatapos, hindi mo pala alam. Ay, bugok. Bugok ka. Lawyer ka. Naging mayor ka dati? Paano ka naging lawyer? Bugok ka. Konting basa lang yan. Konting basa. Konting tanong-tanong sa iyong mga USEC, sa iyong mga ASEC. Pag-aralan mo. Siguro naman, kung sa isang taon ay binabasa mo yan,
siguro naman kung sa isang taon na yan, siguro naman kung meron kang utak, baka naman alam mo na kung ano ang ibig sabihin at kung paano maipa-implement ang matatag curriculum. Pero dahil sa wala kang utak, dahil sa ikaw ay isang bugok na lawyer, so ganyan ang nangyari, no? Failure ang DepEd. Biruin mo ha, ang daming mga naging problema ng DepEd sa panahon niya dahil sa kanyang kapabayaan. Overpriced laptops na hindi na-deliver, bilyong-bilyon na mga pagkain, Nutriban, milk ang nasira, hindi na pakinabangan dahil anong sabi? Yung mga gatas, sumasakit daw ang tiyan ng mga bata kasi may amoy na, parang panis na. Yung mga Nutriban, parang may mga bukbuk, may insekto. My God, sinayang mo ang bilyong-bilyong pera, buwis ng taong bayan dahil sa iyong kabugukan. Di ba? Kaya nga mga kaibigan, nakakatawang isipin na naghahangad pa siya na maging Pangulo ng Pilipinas, DepEd nga lang, hindi niya natapos. Aba, sigurado ko yung mga boboto dito, mga bugok din at mga tanga. Ba? Yun lang ang boboto dyan. Walang ibang boboto dyan kundi mga bugok at mga kulto at mga tanga. Dahil nakita na nila ng Vice Presidente niyan, humawak ng DepEd, pero failure. Pagkatapos, iboboto nyo pa as President of the Philippines. Mahiya naman kayo. DepEd nga lang, hindi nga niya nagawang ayusin. Alam nyo ba na yun ang kanyang training ground? Yung binigay na departamento sa kanya ng Pangulo, ang kanyang training ground para makita kung paano siya humawak ng isang national na ahensya. Kasi yung DepEd, mga kaibigan, no? Yan, napakalaking ahensya niyan. Luzon, Visayas, Mindanao. Luzon, Visayas, Mindanao, NCR, may mga eskwelahan. So makikita dito, training ground niya yan kung paano niya pamumunuan ang ating bansa. Kung siya ay nagtagumpay sa DepEd, meron siyang guts para tumakbo sa 2028 dahil meron siyang napatunayan na kaya niya maging leader, maging administrator ng buong Pilipinas. Kaso failure ang DepEd sa kanyang panahon. Kaya wala siyang may pagmamalaki na kaya niya to, kaya niya yan. Wala siyang may pagmamalaki dahil failure, bigo. Siya isang malaking bigo, mga kaibigan, no? Pagdating sa pamuno ng DepEd. Kaya wala siyang karapatan para tumakbo. Meron siyang karapatan tumakbo. Kasi ano siya Pilipino. Pero, mga kaibigan, hindi siya mananalo. Dahil, guys, naniniwala ako mas marami pa rin Pilipino na may utak. Naniniwala ako na mas marami pa rin mga Pilipino ang matalino. No? Kaya, hindi mananalo yan sa 2028. At sinasabi ko nga sa inyo, mga kaibigan, no? Si Speaker Martin Romualdez, kaya lang yan mababa sa mga survey ngayon dahil walang intensyon na tumakbo sa 2028. Kaya nga mga kaibigan, isa ako sa nagkukumbinsi, no, kay Speaker Martin Romualdez na ngayon pa lang magbigay na siya ng intensyon, magbigay na siya ng hint at magbigay na siya ng statement na siya ay tatakbo sa 2028. Nang sa ganun ay ang mga tao, ang mga Pilipino ay mai-prepare na rin ang kanilang isipan. Kasi ngayon mga kaibigan, kaya hindi binoboto pagdating sa mga survey si Speaker kasi alam kasi ng mga Pilipino na hindi naman siya tatakbo. But once na tumakbo yan mga kaibigan, tinitiyak ko sa inyo, panalo yan. Dahil may leadership sa Kamara. Guys, ang daming kongresista, diverse ang Kamara, no? Diverse yan. Iba-iba ng mga partido, iba-iba ng culture, iba-iba
ng mga behavior, iba-iba. Pero united ang Kongreso sa kanyang panahon dahil alam niya kung paano i-unite ang isang napakalaking kapuluan. 300 plus congressman kanya pong napag-unite. Yan ang leadership. Hindi po katulad kay Jesus Cordero na walang leadership. No? Mahina. Samantalang si Speaker Martin, grabe. Kaya po galit na galit sa kanya si Amy Duterte at si Sara dahil alam nila na si Speaker Martin Romualdez, once na yan ay nagdeklara na tatakbo, wala na, finish na. Finish na dahil meron ng manok ang taong bayan. Mga kaibigan, kaya nga 'di ba pinipilit nila yung mga kanilang mga ini-insist na kesyo korap daw, kesyo tambaluslos, kasi ganun. Hello? Sa dami ng kanilang inakusa kay Speaker Martin, ni isa walang ebidensya. Pero kay Sara Duterte, ayan ang daming ebidensya. Ayaw nga niyang sagutin eh. Ayaw niya na magkaroon ng trial dahil alam niya na siya ay may kasalanan. Diba? Yun lang yun mga kaibigan, no? Yan lang yan talaga. Alam ni Sara na siya ay may kasalanan, kaya ayaw niyang mag-umpisa ang trial. Diba? Yan ang katotohanan mga kaibigan. No? So dito lang tayo sa tamang tao. No? Martin Romualdez for President 2028. Dito lang tayo sa tamang tao. Martin Romualdez for President 2028. May tapang, walang sinisino, may talino, may leadership na pag-unite ang 300 plus na mga kongresista. Nasa kanya din ang pinakamalaking partido dahil sumasama sa kanya yung mga partido dahil sa kanyang good governance sa Congress. Ngayon lang nangyari ito na ang Kongreso ay napakataas ng survey at ng trust and performance ratings. Ang sabi nga ni Soto, ngayon lang ito nangyari na naungusan ng Kongreso ang Senado. No, mga kaibigan. So, ayan guys Martin Romualdez for President 2028. Siya ang magpapatuloy ng lahat ng mga proyekto ng ating Pangulo at mga programa ng ating Pangulo. Kung gusto niyong ipagpatuloy ang Metro Manila Subway, Martin Romualdez for President. Kung gusto niyong ipagpatuloy ang 20 pesos na bigas at lalo pang dumami, Martin Romualdez for President. Kung gusto niyong ipagpatuloy na ang ating mga farmers ay talaga namang sagana sa mga tulong, hindi lang sa pinansyal, kundi sa lahat ng bagay, Martin Romualdez tayo for 2028. Kung gusto niyong ipagpatuloy ang pagpapagawa, pamamahagi ng mga pabahay, na murang pabahay, Martin Romualdez tayo for 2028. Kung gusto niyong ipagpatuloy ang mga zero balance sa mga billing sa DOH hospitals, Martin Romualdez tayo for 2028. Kung gusto niyong ipagpatuloy ang lahat-lahat, pati yung mga magagandang programa ng ating Pangulo sa lahat ng aspeto ng komunidad, no, ng sosyedad, Martin Romualdez tayo. First time in the history of the Philippines na nagkaroon tayo ng sobrang napakaraming tulong sa ating mga Pilipino. Biruin mo ang pamasahe sa mga train natin 50% off para sa mga senior PWD students. Saan ka nakakita niyan? 'Di ba? 20% lang palagi, no? Senior citizen 20% lang. Estudyante ganun din, PWD ganun din. 10% nga lang sa estudyante at sa PWD. Yung sa senior lang ang 20%. Pero kay Speaker Martin Romualdez, kay PBBM 50% ang kanilang diskwento, no? So napakarami pong programa ng ating Pangulo na
sinuportahan po ni Speaker Martin Romualdez kaya po nagtatagumpay. Diba? Kaya sa 2028, Martin Romualdez for President. Yan lang ang ating iboboto. Hindi si Sara Duterte. Dahil kapag kay Sara Duterte, failure tayo at kawawa ang West Philippine Sea, mawawala na sa atin, ibibigay na yan sa China. At tuloy-tuloy na naman ang krimen, tuloy-tuloy ang pugo, tuloy-tuloy ang mga illegal alien na mga inchik dito. Magkakaroon ng birth certificate, magkakaroon ng passport, at makakabili na naman sila ng mga malalaking mga lupain sa Pilipinas. I-legalize na naman, mga kaibigan, ang mga korupsyon, ang mga pagnanakaw sa gobyerno. Remember, in the time of Digong, mga kaibigan, remember, kanya pong tinutulan ang Senado sa pagpapatawag sa kanyang mga cabinet members para imbestigahan. Naglabas po ng circular o memorandum si President Rodrigo Duterte para ang kanyang mga senador ay hindi imbestigahan, mga kaibigan, no? Hindi fake news yan, mga kaibigan. Sandali Ano natin? Tingnan ko kung na-save ko ba 'yon, ha? Yung naglabas ng circular si Rodrigo Duterte na itong circular na 'to, binalaan niya ang Kongreso, no? Na huwag daw ipapatawag ang kanyang mga cabinet members dahil ayaw niya na ito ay imbestigahan. Malaking kaibahan ngayon sa ating Pangulo dahil ang Pangulo natin ay pinapaimbestigahan niya yung mga nakikita niya na nangyayari na hindi maganda. So yan po ang pagkakaiba. Si PBBM, walang pagtatakip. Kahit ito ay magiging malapit sa kanya or cabinet official, walang pagtatakip. Si Duterte, pinagtakpan niya. Naglabas siya ng memorandum para pigilan ang Senado na huwag imbitahin at litisin ang kanyang mga cabinet members. Remember Duque, ang mga kababayan natin, mga medical practitioners, doctors, citizens of the Philippines, the Senate of the Philippines, lahat nagsama-sama para hilingin sa Pangulo na patalsikin si Duque. Pero anong ginawa ni Duterte? Ang sabi niya, kahit magalit sa kanya ang taong bayan, hindi niya paalisin si Duque. Yan si Duterte. Si Duterte po ay hindi nakikinig sa taong bayan. Hindi siya nakikinig kahit alam niya na merong mga aligasyon ng katiwalian at merong mga totoo na mga nangyari na mga katiwalian, pero si Duterte ay patuloy na nagtatakip, no, sa kanyang mga government official. Si Michael Yang na kanyang kaibigan, mga kaibigan po, ay kanyang sinalba, no? Ang ginawa ni Duterte ay hinire po niya as presidential advisor, no? Economic advisor, nang sa ganon ipakita niya na, ito, cabinet member ko to, huwag niyong gagalawin. Yan po si Duterte. Unlike kay PBBM, walang pakialam si PBBM. Paiimbestigahan kahit sino pa yan. Dahil ang Pangulo natin ayaw ng korupsyon. Yan ang Pangulong Bongbong Marcos. At yan din po ang dadalhin ni Speaker Martin Romualdez kapag siya ay naging Pangulo sa 2028. Inuulit ko, ngayon mababa siya sa survey dahil wala naman siyang intensyon. Hindi man lang siya nagpahayag na siya ay tatakbo. Alam ng mga tao, ng mga Pilipino na hindi naman talaga siya tatakbo. Bakit siya iboboto? Diba? Yun mga kaibigan. Kaya ngayon pa lang, ay atin na pong kinakampanya, Speaker Martin Romualdez for President. Mabuting tao. Itutuloy niya ang lahat ng mga proyekto ng ating Pangulong BBM. 2028, Speaker Martin Romualdez for President. Diba? Okay.
Okay. So, wala dito yung ano, nandito pala sa cellphone ko na 'to 'no. So, mamaya na lang guys 'no, ipapakita natin 'yun. Wala siya dito, yan. So, start na po tayo sa ating pinaka-topic. Ayan nga po mga kaibigan, may nahuli na tsumutsongki. May nahuli 'no, na tsumutsongki, mga kaibigan 'no, sa Senate. Saglit lang. Sino ba 'tong nahuli na 'to na tsumutsongki sa Senate? Dali, tingnan natin. Tsumutsongki. Papakinig ko sa inyo, pakinggan niyo na lang, hindi ko na ipapalabas kasi, yan 'to. Literal na joint session sa Senado. Isang staff ng senador umano ang nabistong nagmamariwana sa loob ng Senado. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sunod-sunod ang mga isyong pumuputok sa Senado. Wala sa umano'y demolition job para mapatalsik si SP Cheese na walang maging balakid sakaling magsampa ulit ng impeachment complaint versus BP Sara sa Pebrero ng 2026. At ang bonggacious at engranding birthday party ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa National Museum kahit lubog pa sa baha ang ilang kababayan sa Bulacan. Ngayon, issue naman ang nagtsutsongke sa loob ng Senado. Sa report ng politiko, nangamoy MJ ang Senado sa kalagitnaan ng sesyon. Nagmisto ang sniffing dog sa mga kawani ng Senate Sergeant at Arms para hagilapin kung sino ang nakascore na pumasok sa session hall. Natunto numano ang isang stop sa isang CR sa Senado na nangangamoy tsongke. Pero wala ng mga ebidensya na maaring na-flash na raw agad niya sa inidoro bago pa siya matunton ng usaa. Ayon kay Senate Sergeant at Arms Major General Mawa Plasca, nag-iimbestiga na sila batay sa lumabas na artikulo ng politiko. Nabatid ng Billionaire News Channel na pinatawag na rin sa usaa ang Chief of Staff ni Senator Robin Padilla para makuhanan ng statement matapos umanong manggaling sa kanila ang reklamo. Pero batay sa politiko, dati na rin nasangkot sa kaparehong issue ang babaeng staff na ito. Pero nakalusot siya sa pananagutan dahil sa matinding kapit niya sa kanyang boss na dati rin niyang katrabaho bago sila napasok sa Senado. Tiniyak naman ni General Plasca na ang resulta ng isinasagawang investigasyon ay isusumiti nila kay SP Cheese. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Salamat po no sa video. So ganito yan mga kaibigan no. So yan na. Yan nga no. Nangamoy po MJ sa Senate. So hinanap. Ayun mga kaibigan no. Ngayon po. Nakita nga po no, yung staff na yan no, ni Senator Robin Padilla. Pero sabi nga, mukhang na-flash na yung ebidensya. Pero nangangamoy. Mga kaibigan, alam mo naman kung yung tao yung tsumungki, di ba? Mag-iiwan yun ng unang-una, mag-iiwan yun ng amoy sa kanya. Pag pumasok siya sa session hall, lalo na kulob yun, aircon, maaamoy na, uy, andun pa yung residual, kumbaga, no? Ng amoy, maaamoy talaga yun. At ito
Sorry guys may ahas. May ahas po. Yan. So, ganito siya yung ahas. Ganyan. Ganyan siya. Ahas. Yan. So, ayun nakita ng anak ko. Ahas. Ayan. Inom muna ako na lang. Inom muna ako. Pag yung anak ko yung nakakakita ng ahas, inaano niya, yung hinuhuli, no? Hinuhuli ng anak ko. Pero kapag yung asawa ko naman nakakita ng ahas, tataboy lang niya. Alis, alis, alis. Labas ka, labas, labas. Pag yung asawa ko nakakita ng ahas, palalabasin lang niya. Tapos lalabas na. Pero pag yung anak ko ang nakakita ng ahas, hinuhuli niya. So nahuli na po yung ahas, no? Ba yan? Parang nakita ko kasi, no? Magud-gud siya. Yan. So balik na po tayo, no? Balik na po tayo sa ating topic. Ay, nako. Ahas. Yan. So, ito na mga kaibigan, no? Balik na po tayo sa ating topic. Ayan nga mga kaibigan, no? Nahuli na tumuchongki, no? Mga kaibigan, may nahuli na tumuchongki. So, ang sabi po, no? Ayon po sa politiko, sa politiko, no mga kaibigan, ayon po sa politiko, na ito nga daw po yung staff ni Robin Padilla. Mga kaibigan, News Channel. Alam naman po natin na si Senator Robin Padilla ay kaya, di ba, mga kaibigan, alam naman natin na si Senator Robin Padilla dati ay gumaganon. Sabi niya dati, hindi po natin alam kung ngayon ay gumaganon pa rin siya, no? Hindi natin alam. Pero noon po, gumaganon talaga siya. Inamin niya yan, di ba, na siya ay bangag. So, balikan lang natin ito kasi ito po mga kaibigan, itong video na to ay gusto po niyang illegalize, no, ang paggamit daw ng MJ. Tingnan niyo. Ang sa atin lamang po, hindi naman tayo dapat magamba. Ika nga, don't panic, it's organic. Minsan na ring lumutang sa kamalayan ng mga miyembro ng bulwagang ito ang panukala patungkol sa legalisasyon ng paggamit ng cannabis para sa layuning medikal. Bahagyang naging masinsindin ang diskusyon patungkol sa pangangailangan upang payagang magamit ang marijuana para sa compassionate purposes. Isa sa mga punto noon ay hindi na daw nangangailangan ng bagong batas sapagkat nailatag na ito sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o ang So meaning to say, gusto po niyang illegalize ang paggamit ng MJ, no? Itong si Robin Padilla. Tapos lately lang nahuli nga ito kanyang staff, no? Ang kanyang staff na nagchongki, no? So, mga kaibigan, ang tanong natin, alam naman natin na dito sa Pilipinas, ang MJ ay classified as illegal substance, no? Illegal substance po ang MJ. So ngayon,
Sinasabi po doon sa report ng bilyonaryo na etong staff na 'to, 'no, ay nahuli na rin daw dati. Pero hindi daw mapanagot dahil malakas ang kapit. So, kung ating ipag-connect mga kaibigan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay umamin na gumagamit ng MJ para daw hindi siya makatulog at manatiling gising sa gabi kasi sa gabi siya nagtatrabaho. Kung i-connect natin ito mga kaibigan, ibig ba sabihin nito, during the time of Duterte, sila nasa taong mga gobyerno, sila ay ilan sa kanila ang tsumutsungki ng MJ pero hindi napapanagot dahil ang presidente mismo umamin, si Duterte mismo umamin na tsumutsungki ng MJ. Biruin mo nga pinagmalaki niya guys, tsumutsungki siya ng MJ para daw hindi siya makatulog. O sino ngayon ang bangag? Hindi siya. Siya ang bangag. Dahil ang MJ ay isang illegal na substance. So lahat ng mga binibintang niya kay PBBM, siya yun. Siya ang tunay na bangag. Alam niya naman siguro mga kaibigan kung ano ang tama ng MJ. Eto mga guys dati sa Santa Mesa kami nakatira. Meron doong isang grupo na gumagamit ng MJ. Minsan napapatapat yun sila sa bahay namin kapag gabi. Gumagamit sila ng MJ. No? Bata pa ako noon, grade 6, no? Grade 6 ako noon. Alam niyo ba mga kaibigan, kapag sila ay na-high doon sa kanilang pag-MJ, alam mo ba, kakanta ng magpa-flag ceremony sila. Lupang hinirang. Kakanta sila, bayang magiliw. Perlas ng silanganan. Kakanta sila no? Magpa-flag ceremony sila. Trip nila yon. Pagkatapos, sasabihin ng isa, lilipad ako! Ako si Superman! Ganon po mga kaibigan. Pagkatapos, naalala ko noon, sumilip ako. Sabi ko, ano ba itong mga to? No? Parang maingay, sumilip ako. Ay nakita ako nung isang nag-MJ. Sabi sa akin, ikaw, ano sinisilip-silip mo dyan? So, syempre, bata pa ako noon, inano ko yung bintana, sinarado ko, hindi na ako sumilip. No? Medyo natakot ako. So mga kaibigan, sila din yung nanggugulo. At sila din yung nai-involve sa mga away. Yung grupo na yun na gumagamit ng MJ. Meaning to say, ang MJ po ay isang illegal na substance na hindi mo dapat gamitin dahil ito ay hindi maganda ang resulta sa iyong utak. Pagkatapos, yung dating Pangulo ng Pilipinas, Rodrigo Duterte, umamin na siya ay nag-MJ para hindi makatulog. Yan ba ang dahilan kung bakit itong staff ni Robin Padilla na nahuli na pala noon ay hindi napapanagot? Dahil ba ang Pangulo dati ay umamin na gumagamit ng MJ? At ito pa kung yung staff niya gumagamit ng MJ at hindi napapanagot, maniniwala ba kayo na yung kanyang amo ay hindi rin gumagamit ng MJ? Maniniwala ba kayo na si Robin Padilla ay hindi na gumagamit ng kahit anong illegal na substance? Stop nga niya nahuli. So itong panawagan natin ngayon, Bato de la Rosa, ito ang dapat mong imbestigahan. May ebidensya. Hindi mo na kailangan si Morales. Hindi mo na kailangan ng isang occasional liar.
Hindi mo na kailangan dahil andiyan na yung ebidensya. Kailangan mo na lang usigin. Ano kaya ang gagawin ni Bato de la Rosa dito? 'Di ba? Pag hindi niya ito inimbestigahan, mga kaibigan, tama talaga ang sinasabi ng mga tao. Remember noon? Pilit nilang iniimbestigahan yung PDEA leaks daw para isulong yung naratibo ni Duterte na si PBBM ay bangag. 'Di ba? Para sirain ang reputasyon ng Pangulo. Kaya pilit nila ni Bato de la Rosa na pinaimbestigahan yung PDEA leaks na nanggaling kay Chismosang Maharlika. Biruin mo isang vlogger na chismosa, pinagmulan ng Senate inquiry. First time in the history of the Philippine politics ng isang chismosang vlogger na walang credibility, na palagi na lang natatag as fake news peddler, maging ang kanilang kasamahan na si Baron, si Gcash Bay ay nagsabi na si Maharlika ay fake news peddler. My God, yung kanyang sinasabi ay ginawang basihan ni Bato de la Rosa para sa Senate inquiry. Diyan ka makakita in aid of Digong. Inimbestigahan nila ang PDEA leaks. Pero guys muna na naman siya nag-overheat na naman. So, bago nag-overheat ulit. Isa lang ibig sabihin nito, mainit na ang panahon. Overheat na ang mga devices. Pag mainit pong panahon, nag-overheat talaga ang mga devices, no? Ganyan po ang nangyayari. Mabuti pa yung aking Vivo. Yung aking Vivo hindi nag-overheat, no? So, papalitan ko ito mamaya. Pagkatapos ko dito, no? Papahinga ko na muna itong cellphone na ito kasi nag-overheat siya. Yan. So, ito mga kaibigan Inom muna tayo. Dali, hinaan ko lang yung ano niya. Yan. Tingnan ko kung mainit pa. Okay, hindi na, no? So, mabilisin ko na, no? Mabilisin ko na yung topic natin kasi nag-overheat na yung nag-overheat na yung aking cellphone. So, yan mga kaibigan, ibig sabihin, dapat ito imbestigahan ito ni Bato, no? Itong pagkahuli, no? Nitong staff ni Robin Padilla dahil ito talaga merong ebidensya na nagchichongki sa loob ng Senado, no? So dapat itong imbestigahan. Remember mga kaibigan, no? Sa sa Davao 37 ng mga empleyado ng Davao City Municipal Hall nahuli din, 'di ba? So
Sinuspinde kasi nga nabalita. Pero kung hindi nabalita 'yun, sususpindihin ba 'yun? At remember, maalala niyo rin yung yung, PR ba 'yun, PR manager ba 'yun ni VP Sara 'no? Sa Office of the Vice President, nasangkot din sa isang raid 'no, na raid po 'no, yung birthday party. Na kung saan sa birthday party na 'yan ay nahuli na may mga illegal na substances. Sa birthday party na 'yun ay may nahuli din na, mga illegal na substances at nandun din po yung staff ni VP Sara. So, ang ginawa ni VP Sara noon panahon ng kampanyahan, tinanggal niya muna 'no. Pero nung siya ay nanalo na as Vice President of the Philippines, ibinalik niya yung staff. Ibinalik niya. Tinanggal niya muna kasi panahon ng eleksyon. Pero nung nanalo na siya as Vice President, ibinalik niya yung kanyang staff na nasangkot doon. Po. So mga kaibigan, yan po ang nangyari, no? So ngayon guys, yung ating pangalawang topic ay eto nga po, Open Bycam Challenge. Why is Cheese Escudero so afraid? Bakit takot? Bakit takot si Cheese Escudero sa Open Bycam Challenge? No, mga kaibigan? Ito po si Speaker Martin Romualdez wants a transparent open bycam, pero tila umiiwas yata si Cheese Escudero. Kung walang tinatago, bakit takot? Sa bycam nangyayari ang mga last-minute insertions at budget maneuvers. Baka ayaw lang niyang madiskubre kung saan dumadaloy ang bilyon o may planong muling mag-insert. Yan po ang katanungan ng taong bayan, no, mga kaibigan? So, inamin din niya na yung campaign donor niya, yun nga daw po, mga kaibigan, yung nakakuha nga ng mga kontrata, no, ng proyekto. At kaibigan niya ito, no, ang isa sa mga nakakuha ng malalaking flood control projects sa Bicol. Ang tanong, ilan pa kayang kaibigan niya at donor ang nakakuha ng mga bilyones na kontrata? So ito po mga kaibigan, no, buksan ang bycam, huwag matakot. Cheese. Bakit tila natatakot si Cheese? No? So, so yung total po na pinasok ni Cheese Escudero, 142.7 billion sa 6.3 trillion national budget. Pinakamalaking bahagi napunta sa infrastructure. No? Mga kaibigan. Pinakamalaking alokasyon, mga kalsada, 52.7 billion. No? Hinati sa 912 proyekto, andyan yung construction, rehab, slow protection, bypass roads. So may malinaw na pattern. 164 proyekto, tig 100 million ang pondo. Halatang gawa-gawang template at walang matinong batayan. Iba pang infrastructure allocations. Mga gusali, 38.7 billion. Flood control, 35.1 billion.
Street lighting, 11.1 billion. Grabe mga kaibigan, no? Ang mahal, overpriced. Ano pa? Tulay, 3.8 billion. Grabe, no? Tingnan niyo mga kaibigan, no? Street lighting, 11.1 billion. Tulay, 3.8 billion. Aba, mas malaki pa yung street lighting kaysa tulay. Grabe. Miscellaneous water system, airport upgrade, lab equipment, 1.3 billion. Pinakamalaking nakinabang, Bulacan, 12 billion ang total na pondo. Probinsya ito ni Joel Villanueva, no? At kaalyado ni Cheese Escudero. 900 million ibinuhos sa barangay level road projects na sobra-sobra para sa laki ng lugar. Halimbawa, Barangay Bigtes sa Barangay Minuyan, Norzagaray. Tig 100 million. Tig 100 million kahit 13,000 lang combined population. Grabe, no? Halimbawa, 25 million para sa kalsada papunta sa Pinalagdan Elementary at High School. 1 minuto lang ang layo. Grabe. Grabe. Overpriced, no? Ano pa? Maraming proyekto na sinadyang lagyan ng malabong label na package imbis na malinaw na location purpose. Halimbawa, 500 million rehab ng Santa Rita, Biak na Bato, Road, San Miguel, Bulacan. Hinati sa 5 package na tig 100 million para ikubli ang overpricing. Halimbawa, Umpukan, Sumandig Road, San Ildefonso, Bulacan. Hinati rin sa 5 package na tig 100 million sa parehong kalsada para doblehan ang pondo. Ano pa? Ginawa rin ang parehong modus sa ibang probinsya. Batangas, Lobo Bypass Road, hinati sa dalawang tig 100 million. Benguet, Baguio, Bontoc Road, 3 beses lumabas, tig 125 million. Isang proyekto lang pero inulit para mas malaki ang pondo. Ito po ay yung mga insertions ni Cheese Escudero, guys, no? Ano pa? Laguna, Calambas, Santa Cruz, Family Junction Road, dalawang entry na magkaiba ang start and points pero parehong proyekto, total 150 million. Paulit-ulit at sinadyang gawin ang tig 100 million na pattern para pagtakpan ng overpricing at duplication. Ano pa? Paghati-hati sa packages ay malinaw na taktika, no? Para palubuhin ang presyo at ulitin ang parehong proyekto. Kita ang malinaw na sabuatan at kawalan ng transparency, prioritization at tahasang pag-abuso sa pondo ng bayan. Ano pa? Pinakagarapal na ginawa ng BICAM. Plano mismo ni Escudero na tanggalin ang pondo ng PhilHealth para ilipat sa pork barrel projects niya. My God, my gulay. Siya pala yun. Kasi ang balita mga kaibigan, doon sa NEP at doon sa budget na sinubmit ng House of the Representative, ang balita ay mayroong pondo ang PhilHealth. Pero pagdating sa BICAM, tinanggal na ang pondo ng PhilHealth. So ibig sabihin, ang may sala, si Cheese. Si Cheese pala ang may gawa nito. OMG, no? Yan. So, ano pa?
May mga references tayo dito mga kaibigan na yung sinasabi natin ay hindi galing sa atin. Nandito po ang mga references natin, no? So, plano at personal na isinagawa ni Escudero bilang Senate President. Siya mismo ang nag-utos at nagpatupad ng pagtanggal ng mahigit na 70 billion PhilHealth subsidy sa BICAM report. So mga kaibigan malinaw si Chis Escudero pala ang nagtanggal, no? Nag-utos at nagtanggal ng 70 billion PhilHealth subsidy sa BICAM. So siya pala. So mga kaibigan, nasisira ang imahe ng Marcos administration dahil pala dito kay Chis Escudero. Alam mo kung ako ang Pangulo, kung ako si PBBM, papapalitan ko na yan. Papalitan ko na yan as Senate President. Kasi bakit? Nasisira ang Marcos administration dahil sa kanya. Biruin mo, siya pala ang may salarin ng pagkatanggal nitong mga budget sa BICAM, no? Katulad na lang ng sa PhilHealth. Hindi pala si Speaker Martin. Hindi pala ang Kongreso, kundi ito pala, si Escudero. So, meron po tayong mga resources dito. Ilan ang resources natin? 1, 2, 3. Una, politico.ph. Pangalawa, philstar.com. Pangatlo, Manila Bulletin. Pang-apat, Rappler. Yan. So, meron po tayong mga resources. So, hindi po tayo fake news. No? So, yan po mula full funding hanggang naging zero ang original budget. No? Binigyan po ng 74.431 billion para sa PhilHealth. Pero tinanggal yan lahat ni Chis Escudero para ilipat sa sarili niyang pork barrel projects. So, tingnan natin yung sources natin Ito muna, Politico. Siksik sa ham and cheese, Escudero inserts 142 billion in 2025 budget to benefit allies. Yan. So yan po mga kaibigan, malinaw na malinaw Pangalawang source natin, ito pa. Yan. Politico.net. Swiping the cheese, Escudero inserts 52.7 billion for road works paved with red flags. Yan. Pangatlo na source natin, Philstar. Yan. Okay. Ito, Soto. Escudero's alleged budget insertions should be probed. Yan. Report from Verifiles alleged that Escudero had 10 budget insertions that seemingly benefited the bail work of his allies in the Senate, such as Bulacan for Senator Joel Villanueva and Davao for Duterte allies, Senator Bongo and Bato de la Rosa. The insertions amount to a whooping 142.7 billion. Yan. Okay. Pang-apat natin na reference, Manila Bulletin. Okay. Manila Bulletin, double betrayal. Gutierrez hits Escudero over 142 budget insertions. Yan. In a statement, the former lawmaker and spokesperson of ex-president and now Naga City Mayor Leni Robredo hit Escudero for supposedly manipulating the budget to benefit political allies and secure his position as the Senate leader. So yan po So bukod sa pagbaluktot sa saligang batas, pati pala budget binaluktot para makinabang ang mga katropa. No? Gutierrez, a lawyer, said, eto ba talaga ang ibabotong Senate President ulit? Yan. So yung pang-apat natin, panglima natin na reference, Rappler. Watch. Escudero says, top flood control contractor, a friend. Yan. Yan niya. Ang kaibigan ni Chis Escudero, yung
Centerways Construction and Development Incorporation. At ito yung president dito, si Lawrence Lobiano, ay Escuderos biggest campaign donor in 2022. Ayon po sa mga report. Okay, ano pa? Ano pa yung reference natin? Okay, ito pa. So, mga mainstream po mainstream media ang ating mga reference natin, mga mainstream media ha. Ito naman, People's Tonight. Ayan. Ito. Ito mga kaibigan ha. Okay, dito na tayo sa pero natanggal yung PhilHealth budget kasi alam ko hindi dito sa House of Representatives yun. Dahil ang pinadala namin sa kanila, buo pa yun. Buo. Sino yung bumawas sa Department of Education budget? Kasi pag alis dito sa House noon, kumpleto pa yung budget. Ito yung sinasabi ko guys, no? Na ang sabi po ng Kamara, kumpleto ang budget. Nung binigay nila sa BICAM, no? Ang budget kumpleto. Walang bawas sa PhilHealth, walang bawas sa DepEd, walang bawas sa kung saan-saan, kumpleto. Pero pagdating na po sa BICAM, minaniobra na po ni Cheese ang budget. Tinanggalan ng budget ang PhilHealth, binawasan ang DepEd, at itinaas yung mga flood control projects. Di ba? Yan mga kaibigan. Pero ngayon magtataka ka yung mga DDS, hindi nila binabatiko si Chis Escudero. Ngayong nalaman na ng mga DDS ang tunay na pangyayari, hindi man lang nila batikusin si Chis Escudero. Bakit? Kasi pinapaburan sila. Pinaburan si Sara na yung fourth win going 5 months. So ang mga DDS hindi po sila ngayon umaangal kahit alam nila na si Chis Escudero pala ang nagpatanggal ng mga PhilHealth funds, ng pagbawas ng DepEd funds at kung ano-ano pa. Ngayong alam na nila ang totoo, hindi po nila binabatikos si Chis. Kasi nga po, si Chis ay isang kakampi. Diba? Ganyan po ang DDS. Pagkakampi, kahit mali ang ginagawa, huwag batikusin. Kasi kakampi. Pero kapag hindi nila kakampi, kahit walang mali, magpe-fake news sila para siraan. Ganyan po ang ginawa nila kay Speaker Martin Romualdez. Pero ang katotohanan palaging nananaig. Kaya po ngayon, nanaig na ang katotohanan na hindi naman pala sa House of Representatives binawasan ang mga budget, kundi sa BICAM na kontrolado ng Senate President. Make sense? Alam niyo na, no? Ma'am, batiin niyo naman si Digonio ng happy 5 monthsary sa The Hague. Nalimutan na ng mga DDS yung mansari ng Panginoon walang Diyos. Sabi po ni Kiko Loco. Oo nga, no? Kiko Loco. Salamat sa iyong paalala. Okay. Batiin natin happy 5th anniversary, no? Sa dating Pangulong Duterte sa The Hague, no? Happy 5th anniversary. No? Sabi ni Daniela Serra, Madam, saan mo nakuha yung mga pinagsasabi mo? Meron po tayong reference, no? Yung unang, hindi ka ba nanood? Ngayon ka lang ba sumampa? Yung unang reference natin sa politico.com. Mga mainstream media to ha. Pangalawang reference sa politico.com uli. Pangatlong reference sa philstar.com. Pang-apat na reference, manilabulletin.com. Pang-limang reference ay rappler.com. Pang-anim na reference, People's Tonight. So meron po tayong reference. Hindi po tayo gumagawa-gawa ng mga balita na walang ebidensya. Yun guys. Yan po ang katotohanan. Diba? Yan. Okay. So maraming pong salamat sa mga nanood at ako po muna ay lalarga na dahil ako po ay meron pang
pupuntahan, 'di ba? So mga kaibigan, bago po tayo, lumarga, gusto ko lang ipaalala sa inyo ito. Paalala ko lang 'to, saglit, Eto. Martin Romualdez for President 2028. Martin Romualdez